Sa paglipas ng mga dekada, ang industriya ng teknolohiya ay patuloy na hinuhubog ng mga kumpanyang may malinaw na layunin at matibay na pundasyon. Isa sa mga pinakatanyag na halimbawa nito ay ang Huawei, isang kumpanyang Tsino na nakilala hindi lamang sa larangan ng telekomunikasyon kundi pati na rin sa paggawa ng mga smartphone. Ang Huawei ay naging simbolo ng mabilis na pagunlad ng teknolohiya sa Asya at sa loob ng maikling panahon ay nakipagsabayan nito sa mga higanteng kumpanyang tulad ng Apple at Samsung. Subalit ang pagangat nito ay hindi naging tuwid. Ito ay dumaan sa masusing pagpaplano, agresibong inobasyon at kalaunan ay matinding pagsubok na nagdulot ng paghina ng presensya sa pandaigdigang merkado. Nagmula ang Huawei noong Setyembre 15, 1987 sa lungsod ng Shenzhen sa Guangdong, China. Ang nagtatag nito ay si Ren Zhengfei, isang dating engineer sa People's Liberation Army ng China. Sa panahong iyon, ang Shenzhen ay isa pa lamang umuusbong na Special Economic Zone, kung saan hinihikayat ng pamahalaan ng mga pribadong negosyo upang pasiglahin ang ekonomiya. Itinatag ni Ren Zhengfei ang Huawei Technologies Corporation Limited na may panimulang puhunan na humigit kumulang 21,000 yuan, katumbas ng ilang libong dolyar lamang. Sa simula, hindi agad pumasok ang Huawei sa paggawa ng cellphone. Ang pangunahing layunin nito ay ang pagbebenta ng mga imported na switching equipment mula sa Hong Kong na ginagamit sa telekomunikasyon. Habang lumalawak ang pangailangan para sa lokal na teknolohiya sa China, napagtanto ng Huawei na mas makabubuti kung sila mismo ang gagawa ng sariling produkto kaysa umasa sa imported na kagamitan. Noong unang bahagi ng dekada 90, nagsimula silang magdisenyo at gumawa ng sarili nilang switching systems. Ang kanilang unang matagumpay na produkto ay ang CNC08 Digital Telephone Switch na inilunsad noong 1993. Ang tagumpay na ito ang nagbigay daan upang makilala ang Huawei sa loob ng China bilang isang seryosong malalaro sa larangan ng telekomunikasyon. Ang pagpasok ng Huawei sa industriya ng cellphone ay naganap noong 2003 nang itatag nila ang kanilang Consumer Business Division. Noong 2004, inilunsad nila ang kanilang kauna-unahang mobile phone, ang Huawei C300. Hindi ito agad naging popular sa pandaigdigang merkado, ngunit nagsilbi itong mahalagang hakbang para sa kanilang paglawak. Sa mga sumunod na taon, patuloy silang naglabas ng mga bagong modelo, karamihan din nakatuon sa budget-friendly na segment na naging susi upang makuha ang tiwala ng mga mamimili. Unti-unting sumikat ang Huawei sa pandaigdigang merkado sa pamamagitan ng kanilang agresibong stratehiya sa pananaliksik at pagpapaunlad. Malaki ang kanilang inilaan na pondo para sa research and development at nakapagtatag sila ng mga research center sa iba't ibang bansa, kabilang ang Germany, Sweden at India. Noong 2010s, nagsimula sila makipagsabayan sa mga kilalang brands sa pamamagitan ng paglabas ng mga high-end smartphone. Ang Huawei P series at Mate series ang naging pangunahing sandata nila sa premium segment. Ang Huawei P9 na inilunsad noong 2016 ay naging isa sa kanilang pinakatanyag na modelo dahil sa pakikipagtulungan nila sa Leica, isang kilalang kumpanya sa larangan ng camera technology. Sa Pilipinas, nagsimulang maging kilala ang Huawei bandang 2010 hanggang 2012 kasabay ng pag-usbong ng Android smartphone sa bansa. Dinala ito sa merkado sa pamamagitan ng mga telco partnerships at retail expansion. Nakilala ang Huawei bilang isang brand na nag-aalok ng abot-kayang smartphone na may disenteng kalidad. Sa panahong iyon, maraming Pilipinong naghahanap ng alternatibo sa mas mahal na brand, kaya mabilis na tilangkilik ang Huawei. Ang kanilang mga modelong tulad ng Huawei Y series ay naging popular sa mga estudyante at first-time smartphone users. Maraming dahilan kung bakit nagustuhan ng mga Pilipino ang Huawei. Una, ang presyo nito ay mas mababa kumpara sa ibang brand ngunit hindi nagpapahuli sa performance. Ikalawa, ang disenyo ng kanilang mga smartphone ay modern at kaakit-akit. Ikatlo, ang kanilang mga camera ay kilala sa magagandang kalidad, lalo na sa mga modelong may Leica partnership. Sa isang bansang mahilig sa social media at photography, naging malaking bentahe ito. Sa kasagsagan ng kanilang kasikatan, ang Huawei naging isa sa nangungunang smartphone brand sa buong mundo. Noong 2019, nilampasan pa nila ang Apple bilang pangalawang pinakamalaking smartphone manufacturer sa mundo, kasunod ng Samsung. Ang kanilang Huawei P30 Pro ay tinuturing na isa sa pinakamahusay na camera smartphones noong panahong iyon. Samantala, ang Huawei Y5 at Y6 ay kabilang sa mga pinakamabentang budget phones sa Pilipinas. Ang presyo ng kanilang mga cellphones noon ay nagsisimula sa humigit kumulang 3,000 para sa entry-level models
Umaabot sa 15,000 pesos hanggang 25,000 pesos para sa mid-range at higit sa 50,000 pesos para sa flagship devices tulad ng Mate at P series. May kawili-wiling trivia tungkol sa Huawei na nagpapakita ng kanilang natatanging katangian. Halimbawa, ang pangalan na Huawei ay nangangahulugang China's Achievement o Splendid Act sa Mandarin. Isa rin itong kumpanyang kilala sa pagbibigay ng malaking bahagi ng kanilang kita sa pananaliksik na umaabot sa higit 10% na kanilang annual revenue. Bukod dito, bago pa man sila makilala sa smartphone market, isa na silang pangunahing supplier ng telecom equipment sa buong mundo. Sa kabila ng kanilang tagumpay, dumaan ang Huawei sa matinding krisis na nagdulot ng kanilang paghina sa merkado. Noong Mayo 16, 2019, inilagay ng United States Department of Commerce ang Huawei sa entity list na nagbabawal sa mga kumpanyang Amerikano na makipagkalakalan sa kanila nang walang pahintulot ng gobyerno. Ang hakbang na ito ay bahagi ng mas malawak na tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at China. Isa sa pinakamalang epekto nito ay ang pagkawala ng access ng Huawei sa Google Mobile Services, kabilang ang Google Play Store, Gmail at YouTube para sa kanilang mga bagong Android devices. Ang pagkawala ng Google Services ay naging isang napakalaking dagok sa Huawei, lalo na sa mga merkado sa labas ng China gaya ng Pilipinas, Europa at iba pang bahagi ng Asya. Mahalagang maunawaan na ang Google Mobile Services o GMS ang nagsisilbing pundasyon ng karanasan ng karamihan sa mga Android users sa buong mundo. Kabilang dito mga aplikasyong tulad ng Google Play Store, Gmail, Google Maps, Google Drive at YouTube. Mga serbisyong halos hindi na maihiwalay sa pang-araw-araw na paggamit ng smartphone. Nang ipatupad ng United States Department of Commerce ang ban noong Mayo 16, 2019, agad na naputol ang access ng Huawei sa mga serbisyong ito para sa kanilang mga bagong device. Bagamat patuloy pa rin gumagana ang GMS sa mga modelong inilabas bago ang petsang iyon tulad ng Huawei P30 at P30 Pro. Ang mga sumunod na modelo ay hindi na pinahintulutang gamitin ang opisyal na bersyon ng Google Apps. Sa kabila nito, hindi agad sumuko ang Huawei. Sa halip, pinili nilang bumuo ng sarili nilang ecosystem bilang alternatibo sa Google. Noong 2019, inilunsad nila ang Huawei Mobile Services na nagsisilbing kapalit ng Google Mobile Services. Kasama rito ang App Gallery bilang kanilang sariling app distribution platform. Sinikap ng Huawei na hikiyatin ng mga developers sa buong mundo na ilipat o gumawa ng bersyon ng kanilang apps para sa HMS. Naglaan sila ng bilyong-bilyong dolyar para insentibo upang mapalawak ang kanilang ecosystem. Gayunpaman, hindi naging madali ang prosesong ito. Maraming sikat na aplikasyon ang hindi agad naging available o kaya naman ay kulang sa functionality kumpara sa kanilang Google-based version. Noong 2021, opisyal na inilunsad ng Huawei ang Harmony OS, isang operating system na idinisenyo upang magamit hindi lamang sa smartphones, kundi pati na rin sa iba pang mga smart devices tulad ng tablets, smartwatches, at mga smart appliances. Layunin nitong lumikha ng isang unified ecosystem na hindi umaasa sa teknolohiyang Amerikano, bagamat naging matagumpay ito sa China, kung saan may sariling digital ecosystem ang bansa. Nahirapan ito makipagsabayan sa international market. Dahil sa mga pagbabagong ito, unti-unting bumaba ang market share ng Huawei sa global smartphone industry mula 2020 hanggang 2022. Ayon sa mga ulat ng IDC at Counterpoint Research, mula sa pagiging pangalawang pinakamalaking smartphone manufacturer noong 2019, bumagsak ang Huawei sa labas ng top 5 sa loob lamang ng ilang taon. Ang kanilang shipments ay bumaba ng higit sa 40% noong 2020 at lalo pang lumiit noong 2021. Sa Pilipinas, kapansin-pansin ang pagbaba ng presensya ng Huawei sa mga retail stores at online platforms, kung saan mas pinili ng mga mamimili ang mga brand na may kumpletong Google support. Ang mga isyong ito ay lalong tumindi nang arestuhin si Meng Wanzhou noong Disyembre 1, 2018 sa Vancouver, Canada. Siya ay ang Chief Financial Officer ng Huawei at anak ng founder na si Ren Zhengfei. Ang kanyang pagkakaaresto ay sinagawa batay sa kahilingan ng Estados Unidos na nag-akusa sa kanya ng fraud at paglabag sa sanctions laban sa Iran. Ayon sa mga ulat, umano'y ginamit ang Huawei ng isang subsidiary upang makipagkalakalan sa Iran na labag sa mga patakaran ng US. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng matinding tensyon sa pagitan ng China at Canada, pati na rin sa pagitan ng China at Estados Unidos. Sa loob ng halos 3 taon, nanatili si Meng Wanzhou sa ilalim ng house arrest sa Canada habang dinidinig ang kanyang kaso. Noong 24 ng Setyembre 2021, nakamit niya ang isang deferred prosecution agreement sa US Department of Justice na nagbigay daan upang siya ay makabalik sa China. Sa parehong panahon, pinalaya rin ng China ang 2 Canadian nationals na sina Michael Kovrig at Michael Spavor na naaresto sa China sa mga kasong may kaugnayan sa national security. Dagdag pa rito,
Naapektuhan din ang Huawei sa mga paghihigpit sa supply chain lalo na sa semiconductor industry. Dahil sa US sanctions, nahirapan silang makakuha ng advanced chips mula sa mga kumpanyang gumagamit ng American technology tulad ng TSMC. Ito ay nagresulta sa limitadong produksyon ng kanilang high-end smartphones. Sa kasalukuyan, hindi tuluyang nawala ang Huawei sa merkado ng cellphone, ngunit malaki ang binaba nito sa presensya ng global stage. Patuloy silang gumagawa ng mga smartphone lalo na para sa mga domestic market sa China. Noong 2023 at 2024, naglabas sila ng mga modelong may advanced chip technology gaya ng Huawei Mate 60 series na ikinagulat na marami dahil sa kabila ng sanctions ay nakagawa pa rin sila ng high-end performance devices. Gayunpaman, limitado pa rin ang kanilang impluwensya sa labas ng China dahil sa kakulangan ng Google services. Sa Pilipinas, nananatili pa rin ang Huawei bilang isang kilalang brand. Ngunit hindi na ito kasing lakas ng dati. Mas nangingibabaw na ngayon ang ibang brand tulad ng Xiaomi, Realme at Samsung. Ang kasaysayan ng Huawei ay isang malinaw na halimbawa ng mabilis na pag-angat at biglaang pagsubok sa mundo ng teknolohiya. Mula sa isang maliit na kumpanya sa Shenzhen noong 1987, naging isa ito sa pinakamalalaking tech company sa buong mundo. Ang kanilang pagpasok sa smartphone industry nagpapakita ng kanilang kakayahang mag-innovate at makipagsabayan sa mga global giants. Ngunit ang mga isyong politikal at pang-ekonomiya ay nagdulot na malaking hamon ng pagbabago sa direksyon ng kanilang negosyo.